Pag-ibig, musika, at syempre, puting buhangin. Kapag narinig natin ang salitang Aklan, pustahan tayo, ang unang pumapasok sa isip nyo ay yung world-class na beach ng Boracay at yung masiglang hiyaw ng Halabira sa Ati-Atihan Festival, di ba? Pero mga kaibigan, alam nyo ba na ang Aklan ay itinuturing na pinakamatandang probinsya sa buong bansa natin? Oo, bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroon na silang napakaunlad na lipunan. Kaya naman, sa pagsusuri at paglalahad nating ito, sisid tayo ng mas malalim pa sa pamusong Boracay para tuklasin ang totoong mayamang kasaysayan ng Aklan. Ito ngayon ang unang malaking misteryo natin. Saan nga ba talaga galing ang salitang Aklan? Kasi madalas tayong pumunta rito para magbakasyon, pero bihira nating itanong kung ano ba talaga ang pinagmula ng pangalan ng lugar na to. Isa nga ba itong sinaunang ilog o baka naman isang lumang salita na naglalarawan sa katapangan ng mga ninuno natin? Para masagot yan, kailangan nating lumayo ng konti sa mga modernong tourist spots at balikan ang sinaunang heograpya ng isla. Unang bahagi, ang ilog na kumukulo at kung paano ito naging pinagmulan ng pangalan ng Aklan. Alam nyo, ang Ilog Akian ang nagsilbing dugot buhay ng mga sinaunang sibilisasyon doon. Bago pa naging sikat ang probinsya dahil sa mga beach nito, ang ilog na to ang pinakasentro ng kalakalan at kultura. At napakaganda ng kwento kung paano nagmula ang pangalan nito. Tingnan nyo yung salitang Akay. Sa lokal na wikang Aklanon, ang ibig sabihin nito ay kumukulo o nagbubula. Pero teka, hindi ito kumukulo dahil mainit ang tubig ha? Kumukulo ito dahil sa napakalakas na agos ng ilog na marahas na humahampas at bumabangga sa malalaking bato. Kaya naman lumilikha ito ng mga puting bula na tila kumukulo talaga. Napakahalinaw at napakabuhay ng paglalarawang ito, di ba? Ginamit mismo ng mga lokal ang nakikita nila sa kalikasan para pangalanan ang kanilang tahanan. Ngayon, pumunta tayo sa isa sa mga paborito kong bahagi ng kasaysayan natin, kung paano nagbabago ang wika. Makikita natin dito ang orihinal na bigkas na Akenian kumpara sa naging version ng mga Kastila na Aklan. Ang pinaka-catch dito ay yung kakaibang tunog ng letrang L sa Aklanon. Hindi kasi siya simpleng L lang parang magkahalong R at G siya na medyo nanggagaling sa kailaliman ng lalamunan. Kaya nung dumating ang mga Kastila, hirap na hirap silang bigkasin yung tunog na yon. Ang nangyari tuloy, isinulat at binigkas na lang nila ang Akenian bilang Aklan. Hanggang sa tuluyan na itong naging Aklan na kilala natin ngayon. Grabe di ba? Isang simpleng issue lang sa pagbigkas pero tuluyan itong binago ang opisyal na pangalan ng isang buong probinsya. Ikalawang bahagi, ang alamat ng 10 dato na kilala rin bilang maragtas ng ika-13 siglo. So, mula sa kwento ng ilog, lumipat naman tayo sa isang napakasikat na alamat, 10 dato. Ayon sa kwento ng Maragtas, may 10 matatapang na dato mula sa Borneo ang naglakbay patawid ng karagatan. At hindi ito simpleng biyahe lang, kundi isang desperadong pagtakas. Hindi sila pumunta sa Panay para magbakasyon o mag-tour. Tumakas sila mula sa malupit at mapang-aping pamumuno ni Sultan Makatunaw doon sa Borneo. Handa nilang suungin ang matinding panganib sa gitna ng dagat, makahanap lang ng bagong lupain kung saan pwede silang mamuhay ng malaya at payapa. Nang makarating sila sa isla ng Panay, nakatagpo nila ang mga katutubong ate na nakatira roon. At ang nakakabilib dito, sa halip na dumanak ang dugo at magkaroon ng digmaan, nagkaroon ng isang napaka-mapayapa at maalamat na palitan ng kalakal. Binili talaga ng mga datu ang lupain mula sa mga ati. At alam nyo ba kung ano ang ibinayad nila? Wala silang ginamit na pera, kundi isang maningning na gintong salakot at isang napakahabang gintong kwentas. Dito talaga nagsimula ang isang bagong kabanata para sa isla. Isang kwento ng diplomasya at paggalang na napakagandang balik-balikan sa kasaysayan natin. Pagkatapos ng mapayapang kasunduan na yon, napaka-organisato ng naging paghahati nila sa isla. Hinati ang Panay sa 3 pangunahing distrito o sakop. Una dyan ang Hantik, na ngayon ay tinatawag nating Antique, tapos ang Irong-Irong, na kilala na ngayon bilang Iloilo, at pangatlo ang Aklan, na noong panahong yun ay sakop pati ang kasalukuyang Capiz. At ang napakahalagang detalye rito, ipinagkatiwala ang pamumuno ng buong Aklan kay Dato Bangkaya. Sinasabi na sa ilalim ng kanyang pamumuno, doon nagsimulang umusbong at umunlad ang mayamang tradisyon ng mga Aklanon na hanggang ngayon buhay na buhay pa rin. Ikatlong bahagi, ang paghihiwalay sa Capiz at ang naging laban para sa modernong pagsasarili.
Ngayon, mag-fast forward tayo mula sa panahon ng mga sinaunang dato. Kasi sa loob ng napakahabang panahon, pinamamahalaan bilang iisang teritoryo ang Aklan at Capiz. Pero kahit na nagbabahagi sila ng iisang gobyerno, may mas hindi talagang pagnanais ang mga Aklanon na magkaroon ng sarili nilang pagkakakilanlan. Naramdaman kasi nila na masyadong malayo yung sentro ng pamahalaan sa kanila at higit sa lahat, meron silang sariling kultura at wika na dapat kilalanin ng hiwalay. Kaya naman, mula sa pag-iba ng kanilang pangalan noong panahon ng Kastila, humantong ang kanilang matityagang laban sa isang napaka-importanteng petsa, Abril 25, 1956. Sa araw na ito, formal na nilagdaan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay ang batas na tuluyang naghiwalay sa Aklan mula sa Capiz. At yan ang dahilan kung bakit tuwing buwan ng Abril, nagdiriwang ang buong probinsya para gunitain ng napakahalagang tagumpay na to. Ika-4 na bahagi, ang pamana ng Aklan na talagang higit pa sa Boracay. Sa lahat ng napag-usapan natin, malinaw nating makikita na ang Aklan ay isang lalawigan na pinanday ng tapang at mayamang kasaysayan. Mula sa malakas at bumubula ng agos ng Ilog Akian, papunta sa maalamat na pagdating ng mga datu, hanggang sa modernong laban nila para sa pagsasarili, ang pagkakakilanlan ng Aklan ay isang napakaganda at pinaghirapang pamana. Oo, walang duda na napakaganda talaga ng Boracay, pero ang bawat alon na humahampas sa mga dalampasigan nito ay may dalang kwento ng mga sinaunang ninuno na nararapat din nating alalahanin at pahalagahan. Kaya naman, bilang pagtatapos, gustong ibato sa inyo ang tanong na to, lalo na sa mga manonood natin dyan na nagmula sa Kalibo, Numancia at sa iba pang dako ng Aklan o kahit pa sa iba pang probinsya. Ano ang paborito ninyong kwento, alamat o kasaysayan tungkol sa inyong sariling bayan? I-share niyo naman yan sa comment section sa ibaba. Kasi ang mga kwentong gaya nito ang nagpapanatili sa pag-alab ng ating kasaysayan. Sa patuloy nating pagtuklas sa nakaraan, mas nauunawaan natin kung sino ba talaga tayo ngayon. Kaya ano yung kwentong naghihintay na maibahagi mo? Hanggang sa muli at patuloy tayong matuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.